Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police Patrol Woman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang dalawang individual matapos makumpiska ng mga otoridad ang hinihinalang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.8 million sa isinagawang checkpoint operation sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Police Corporal Bernadette Camino sa balita. Aabot sa 2,800,000 piso ang halaga ng pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo na nasabat sa isang joint checkpoint operation ng Philippine National Police sa Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato nitong Hulyo 23 ng kasalukuyang taon. Pinangunahan ng Highway Patrol Group 12 ang operasyon, katuwang ang Midsayap Municipal Police Station, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Division 12 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa carnapping, paglabag sa batas trapiko at smuggling. Dalawang sasakyan ang pinahinto sa checkpoint upang sumailalim sa inspeksyon at magpakita ng kaukulang dokumento ng sasakyan at kargamento. Sa halip na sumunod, umano'y pinaharurot ng mga driver ang kanilang mga sasakyan at nagtangkang tumakas. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at naabutan ang dalawang sasakyan may humigit kumulang 150 metro mula sa checkpoint. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpiska ang 1,000 at 100 reams ng New Berlin cigarettes at 2,000 at 200 reams ng Fort cigarettes na may kabuuang tinatayang market value na 2,823,810 piso. Inaresto ang dalawang driver na kapwa residente ng Cotabato City. Ipinalam sa kanila ang kanilang mga karapatan sa presensya ng isang kinatawar na media at isang opisyal ng barangay. Inihahanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kasong resistance and disobedience to a person in authority sa ilalim ng Article 151 ng Revised Penal Code. Gayon din ang paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act sa Provincial Prosecutor's Office. Patuloy namang pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na makipagtulungan sa mga checkpoint operation bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagsugpo sa mga iligal na gawain. Dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Police Corporal Camino. Naghatid ng libreng serbisyong medikal at iba pang programang pangkalusugan ang Regional Mobile Force Battalion 15, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga residente ng Mayoyaw, Ifugao, sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Larry Cremente. Ng pagdiriwang ng Nutrition Month 2026,
matagumpay na isinagawa ang puro kalusugan activity sa Barangay Monggol, Mayuyaw, Ifugao. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng 15 of Force Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 15, Ifugao Department of Health Human Resource for Health at ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Monggol. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng mga ahensya ng pamahalaan na naglalayong isulong ang kalusugan, mapalakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagaan ng wastong nutrisyon at maihatid ang mga pangunahing serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa serbisyong pangkalusugan. Sa isinagawang puro kalusugan activity, nabigyan ng pagkakataon ang mga residente ng Barangay Monggol na makatanggap ng iba't ibang libreng serbisyong medikal tulad ng konsultasyon at pangkalahatang check-up, kung saan nasuri ang kanilang kalagayang pangkalusugan at nabigyan ng kaukulang payo hinggil sa wastong pangangalaga sa kanilang katawan. Kasabay nito, isinagawa rin ang pamamahagi ng mga kagamitang medikal at iba pang kinakailangang health supplies upang makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng mga benepisyaryo. Bukod sa mga serbisyong medikal, nagbigay rin ng libreng gupit ang mga kalahok sa programa bilang bahagi ng pagsusulong ng personal na kalinisan at maayos na pangangatawan. Isa rin sa mga tampok na aktibidad ang Mobile Force Blood Donation Drive na naglalayong hikayatin ng mga mas maraming mamamayan na maging voluntaryong blood donors. Patuloy na isinusulong ng 15 of Force Maneuver Company, RMFB 15, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayang bilang bahagi ng kanilang abukasya sa serbisyong may malasakit, pagtutulungan at responsabling paglilingkod sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng puro kalusugan, patuloy na naihahatid ang mamahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na nasa liblib at geographical isolated areas na nagbibigay ng pag-asa at mas magandang kalidad ng pamumuhay para sa lahat. Mula dito sa Mount Police, Banawe, Ifugao, ako si Patrolman Larry C. Clemente ng Regional Mobile Force Battalion 15, Force Maneuver Company, babalita para sa Police News Network, Lagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Clemente. Nakumpiska ng mga otoridad ang hinihinalang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 650,000 pesos sa isinagawang checkpoint operation sa bayan ng Mlang, Cotabato. Narito ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Jose Doliano III. Ang isang truck driver matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang 650,000 halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes sa isinagawang random checkpoint operation sa Mlang, Cotabato Province noong ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Mlang Municipal Police Station, katuwang ang ibang unit ng pulisya at ibang ahensya. Ayon sa ulat, pinara ng mga otoridad ang cargo truck dahil wala itong side mirrors. Sa isinagawang verifikasyon, napag-alamang walang kaukulang papeles ang driver at sa isinagawang masusing inspeksyon ay natuklasan ang mga karton na nakabaon sa ilalim ng kargang mga nyog sa loob ng cargo truck. Sa harap ng isang opisyal ng barangay, isinagawa ang mastong inventaryo at pagmamarka ng mga nakopiskang ebidensya, kung saan nasamsama ang kabuuang 26 na karton ng sigarilyo na binubuo ng 9 na karton ng Busco at 17 karton ng gross cigarettes na may tinatayang kabuuang halaga ng 650,000 pesos. Agad na inaresto ang suspect at dinala sa Mlang Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng kaukulang kaso. Samantala, ang mga nakupiskang smuggled cigarettes ay ipapasa sa kaukulang ahensya para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon. Kasabay nito, patuloy na pinalalakas ng PRO12 ang kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na aktibidad sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Jose Doliano III, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Doliano. Arestadong isang most wanted person na nahaharap sa kasong murder sa isinagawang manhunt operation ng mga operatiba ng Philippine National Police sa Lingayen, Pangasinan. Narito ang buong detalye ng balita mula kay Police Master Sergeant Carmela Danggecan. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib puwersa ng kapulisan ang top 2 most wanted person na municipal level sa Barangay Poblacion Lingayen, Pangasinan dakong alas 9:09 ng gabi noong Hulyo 22, 2026.
Ang operasyon na pinungunahan ng mga tauhan ng Lingayen Municipal Police Station, katuwang ang Pangasinan Provincial Intelligence Unit sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay alias Anong sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa at kasalukuyang nasa kustodiyan ng Lingayen Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Patuloy naman na pinaalahanan ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga taong pinaghahanap ng batas upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa komunidad para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network correspondent, Police Master Sergeant Carmela Danggecan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Danggecan. Arestadong isang most wanted person na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa isinagawang manhunt operation ng mga operatiba ng Philippine National Police sa Mlang, Cotabato. Ibabalita yan ni Police Corporal Bernadette Camino. Ang isang provincial top 10 most wanted person sa isinagawang operasyon ng mga otoridad bandang alas 3 ng hapon noong Hulyo 21 ng kasalukuyang taon sa Barangay Dugong Mlang, Cotabato. Pinangunahan ng mga tauhan ng Mlang Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Relan E. Mamoy, Chief of Police, katuwang ang mga operatiba ng CIDG Region 12 North Cotabato Provincial Field Unit. Ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa suspect na kinilalang si alias Rod. Naharap ang akusado sa mga kasong violation of Republic Act No. 10591 o illegal possession of firearms and ammunition at violation of Republic Act No. 9165, particular sa Article 2, Section 11 o possession of dangerous drugs. Ang warrant ay may kaukulang criminal case number 25240 hanggang 25241 na nilagdaan ng presiding judge ng Regional Trial Court Branch 22, Kabakan, Cotabato noong Hulyo 7 ng kasalukuyang taon. Matagumpay na naaresto ang suspect sa kanyang tirahan sa naturang barangay. Kaagad siyang inabisuhan ng kanyang mga karapatang naaayon sa konstitusyon bago dinala sa himpilan ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at iba pang kaukulang legal na proseso. Patuloy namang pinaigting ng Mlang Municipal Police Station ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Camino. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, isang malaking pagpupugay at taus-pusong pasasalamat sa ating mahuhusay na miyembro ng PNP na nagtanghal sa entablado ng 44th ASEAN Conference. Ang inyong mga kamanghang-manghang pagtatanghal ay nagdala ng napakalaking karangalan sa buong organisasyon na nagpakita ng puso, kultura at kahusayan ng ating mga men and women in uniform. Maraming salamat sa pagkatawan sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas ng may natatanging kahusayan. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrol Woman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.